Basically, nakapokus siya sa katawan. Dapat kahit na 89 years old ka na o kaya 100 plus, ayaw mo pa rin mamatay. Kasi mahalaga sa iyo yung mata, tenga, ilong, bibig, kamay. Di bakit? Tinan mo sa ospital, kahit nag-iingal na, ayaw pang mamatay. Di ba? Kahit na hindi na gwapo, hindi na maganda. Wala nang silbi, pero ayaw pa rin mamatay. Bakit? Kasi ang mabuting balita sa kanila, meron silang katawan. Kaya ayaw nilang mamatay. Kasi pag namatay sila, meron silang blind spot doon sa life after life o life after death. So yun ang magandang talakayan na topic. So ano ba yung mabuting balita na pinipreach natin? Ang dating sa kanila, hindi nga kasi baka mami akunin ka ni Lord pag mabait ka, tama? At yung gospel o kaya yung reliyon at saka yung Kristo, Diyos na na-associate sa mabuting balita, isang dating yan. Pangit ang langit at yung Diyos na makikita mo sobrang higpit at sobrang kuripot. Dito pa nga lang, hingi ka ng hingi, walang binibigay, lalo na ito, titipirin ka, kakantahan mo siya, forever and ever ng hallelujah, boring, at saka hindi mo na naisip na magtagal ng kahit 3 araw lang. Tama bakit? Yan siya sumatay lang, kaya yung good news natin, hindi good news sa kanila, kasi ang good news sa kanila, i-maintain yung present life, kahit may tribulation, kahirapan, suffering, and death, pinagtitiisan nila, kasi yun lang ang buhay nila. You only live once, sabi nila. Pero hindi nila alam, kaya may suffering and death kasi yung nahiwalay nga. Ang taon daigdig at ang universe, magmula nung si Lucifer, universe yung kita, at saka siya, at saka siya, daigdig yan ha, nahiwalay sa Diyos. Yun ang sinusolusyonan ni Jesus Christ, magmula nung bumagsak ang tao sa kasalanan sa Garden ng Eden. Dahil kumain siya ng tree of death, no? Yung tree of life. So for the last 6,000 years, yan ang dinaranas ng mga tao, death. Pero bago yun, kadalasan suffering.